Kamustahin naman natin ang lagay ng mga NFA warehouse at supply ng bigas mula sa epekto ng Bagyong Tino at Bagyong Uwan, kasama si National Food Authority Administrator Larry Lacson. Admin Larry, magandang tanghali po. Magandang tanghali, Asek Joey and Asek Weng. Magandang tanghali po. Sir, ano po yung kasalukuyang kalagayan ng mga warehouse sa mga rehiyon na apektado po nung dalawang bagyong Tino pati Uwan po? Sir, meron po bang lubhang naapektuhan? Well, medyo malapad yung inabot or naapektuhan ng bagyo, no? Pero sa kabutihang palad, yung mga naapektuhan natin nasa bandang norte. Yung sa may Nueva Vizcaya, sa Bayombong, at saka sa Balabag, medyo nasira yung warehouse natin doon. At saka yung isang opisina natin sa La Union, yung regional office natin, nasira yung bubong, no? Ang kainaman naman dito, kahit nasira itong mga facilities natin na ito, hindi naapektuhan ng ating mga stocks dahil bago pa man dumating ang mga bagyo, tinatakloban din natin ng mga tarpaulina at plastic yung ating mga stocks kahit nasa loob ng bodega. Sir, ayon po sa ulat, may nakahandang 2.57 million na bag ng bigas mula sa NFA para sa relief operations. Pwede niyo po bang ilahad sa amin kung ilan pa yung naipamahagi at saang mga LGU o regions ito na ipaabot? Tama yun. Nasa mahigit 2.5 million ang ating stocks na pwedeng ipamahagi. And out of that volume, nakapamahagi na tayo as of nung Thursday, yung last count natin, naka 101,000 bags na tayo na na-distribute, no, sa iba't ibang mga LGUs including yung ating DSWD at OCD. Nakapag-distribute tayo sa Isabela, sa Nueva Vizcaya, at dyan sa Region 3, marami tayong na-distribute sa Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac. Gayon din sa may Region 5, no? Marami po dyan kasi malaki tinamaan ng bagyo dyan. Catanduanes, sa Albay, sa Camarines Sur at Camarines Norte. Marami tayong na-distribute dyan. Including, alam naman natin na bago pa man tumama ang bagyo, ay dito sa Region 7, particular sa Cebu, dyan marami po tayong na-distribute dyan na itong nakaraang Tino at Uwan, naka 26,000 bags tayo na na-distribute dyan sa Cebu. Admin, dahil po sa nagdaang dalawang bagyo po, meron po bang, sa inyong monitoring po, meron po ba kayong natukoy na kailangang ilipat o punan na mga stocks, lalo na po dun sa mga rehiyon na pinaka nangangailangan nito? Sa ngayon, walang immediate need, no? Pero syempre habang nababawasan ito at hanggang sa kasalukuyan ay nagdi-disperse pa rin tayo ng bigas. Once matapos ito, ina-assess naman agad-agad dito at ino-augment, no, ng ating mga stocks coming from other regions na medyo malapit. So sa ngayon, we don't see any need for immediate replenishment since enough naman yung ating na preposition ng mga stock sa bawat mga warehouses natin nationwide ito. Sir, sa inyong pananaw, sapat po ba yung kasalukuyang kapasidad ng imbakan ng NFA para sa buffer stock sa harap ng sunod-sunod na bagyo tulad nitong Tino at Uwan? Yes, oo. Sapat na sapat ito. At yun lang, ang medyo nag-suffer ng kaunti yung ating ability to buy palay dahil nga puno, ano? Pero kung ang pag-uusapan naman ay sapat ito, no? At kaakibat naman yan, nagagawa natin ng paraan, nakakapamili pa rin tayo ng palay mula sa magsasaka para at least ibsan din yung hirap na nila sa kanilang pagsasaka at lalo na't ngayon pa lang unti-unti umaangat ang presyo ng palay. So, but overall, sapat ito. Admin, kamusta naman po yung rapid response distribution ng bigas sa mga evacuation center dun sa mga apektadong probinsya po? Gaano po, nagkaroon po ba kayo ng challenge sa pag-mobilize ng stocks mula sa warehouse patungo po dun sa mga affected area? Well, ganito kasi ang sistema, no, dun sa mga affected areas. Usually, ang sistema, ang kumukuha sa atin ay ang truck ng mga agencies, relief agencies like DSWD, OCD, and sometimes, pag ang LGU ang ating pagbibigyan, sila na po ang kumukuha mismo sa ating mga
warehouses. So in terms of NFA, wala naman po tayong naitala na difficulty with regards to sa distribution ng rice na yan. And ang ginawa natin, since calamity yan, ang lagi nating target is at least kumbaga 48 hours may release agad yan. Pero internal target namin, dapat within 24 hours may release agad. Which, yun yung ginagawa natin. Sir, may mga region po ba o mga pantala na nahaharap sa logistical challenges para makalabas yung mga bigas ng NFA para dun dalhin sa mga apektadong lugar? Kung meron man, meron po ba kayong lugar na may babahagi sa amin at saka paano nyo po ito nasolusyonan? Sa ngayon, in terms of NFA operation, wala tayong na-monitor na difficulty sa mga pantalan at sa logistics, no? But I don't know doon sa mga ibang mga ahensya ng gobyerno. But so far, sa NFA, dahil nakapag-preposition naman tayo, walang ganong urgent need to move stocks. Kanya siguro hindi natin ito naramdaman. Admin, last week nakausap po namin si ASEC Panlilio po ng DA at nabanggit niya nga po na palay talaga yung isa sa mga napuruhan na produkto, agricultural product. At nabanggit niyo po kanina na baka magkaroon po tayo ng hamon sa pagbili po ng palay. So, kamusta po, ano po yung plano natin para tuluyan pong maging stable naman po yung supply ng bigas sa merkado sa kabila po ng mga nagdaang kalamidad? Yung sa pagbili ng palay sa ating mga magsasaka, na solusyon na naman natin yan dahil halos natapos na rin yung mga pinapa-repair nating mga warehouses, and at the same time patuloy ang giling natin ng bigas para at least makapag-free up tayo ng space. In terms of milled rice or bigas na for distribution, alam naman natin medyo aggressive ngayon ang rollout ng 20 bigas meron na sa buong Kapuluan, and at the same time yung mga recent launch, no, marami talagang bumibili doon sa mga yung calamity stricken areas like Cebu, no, kung saan nag-o-open din tayo ng mga 20 bigas meron na outlet. So dire-diretso ang release natin so that ang merkado nga mas stabilize, no, hindi masyadong magtaas ang presyo ng bilhin kamukha ng bigas, no? So yun ang ating pamamaraan diyan together with the Department of Agriculture, niro-roll out together with the FTI also, no? Niro-roll out natin yung 20 bigas para at least stable ang price at merong available na murang bigas para sa ating mga kababayan na nasalanta ng bagyo. Yung magkasunod, paano po mamimaintain yung buffer ng bigas at saka yung para po dun sa benting bigas? Kasi alam naman po natin na sa mga susunod na buwan ay baka maubusan dahil naapektuhan ng bagyong ito. Dahil ngayon, ang nire-release po natin ay yung mga nakaraang buwan na mga na-harvest. Okay, in terms of that concern, no, yung sa buffer stock natin, siguro bigyan ko yun ng mga ganda-gandang context yan. Habang tayo nagdi-distribute ng bigas, whether it's for calamity, benting bigas, actually ang ating buffer stock sa kabuuan, sa buong Kapuluan, ay tumataas pa. No? Huling tala natin, nasa 453,000 metric tons. Ngayon, ang huling report na napunta sa akin, naging 460,000 bags, metric tons pa ang ating stock, meaning tumaas pa. Ibig sabihin, no, habang nagre-release tayo, mas marami pa rin yung nabibili nating palay mula sa ating mga magsasaka. That's why umaangat pa ang buffer stock level natin. So wala tayong dapat pangamba pagdating sa ating buffer stock at sa pagtugon sa mga kalamidad na kamukha nitong mga nagdaang mga bagyo. Admin, para po sa long-term planning, meron po bang hakbang ang NFA na palawakin o palakasin po yung capacity ng mga warehouse sa mga region na madalas pong tamaan ng mga bagyo? Yes, meron tayo yan. In fact, we have a multi-year program, no, kung saan strategically nilolocate natin yung mga bagong mga warehouses na talaga namang climate resilient, no, kahit 300 to 350 kilometers per hour na bagyo ay they can withstand. So ito ay tuloy-tuloy na programa nationwide
ang initial niyan, mga 36 bagong construction at saka yung mga ni-repair natin, mga around 130 na warehouses. So yan yung ating long-term plan so that mas maraming warehouse, mas maraming imbakan, mas maraming mapuposisyon sa mga areas na vulnerable sa mga sakuna or kalamidad kamukha ng mga bagyo. So sir, sa ibang usapin naman po, ano po ang naging basehan ng NFA para magsampa ng kasong plunder laban sa isang empleyado nito? At gaano po kalaki ang nawawalang supply ng bigas at palay na hindi niya naipaliwanag mula pa noong 2021? Well, ito meron tayong mga tinatawag na stock accountable officer. So sila yung humahawak ng mga stock. So kapag through audit hindi may paliwanag, kung bakit nagkulang ang stocks niya kasi nire-record ang pagpasok at nire-record ang paglabas. Kapag may mga discrepancy at nagkulang, pinapag-explain natin. Pag hindi kayang i-explain, then saka natin tinotoro investigate. And then until, yun nga, nahahantong sa pagsasampa ng kaso kung kinakailangan. Which dito ngayon, tingin natin malakas ang kaso. Since 2021, nakapag-accumulate ng more than 15 million shortages na kailangan niyang panagutan. So, yun ang ginagawa natin, kasama ito sa ating mandato na tignan at pangalagaan ng resources ng NFA. Itugon din ito sa panawagan ng Pangulo for Good Governance at si Secretary Kiko na ito nga, pagbutihin ng serbisyo sa ating mga kababayan. Part ito ng ating tugon para mapigilan ang mga pagkakamali sa mga ahensya. Admin, without having to go into much detail dahil alam nga natin na magsasampa kayo ng kaso, kamusta po yung investigasyon at may kasabwat po ba itong kakasuhan ng plunder? Sa ngayon ay tinitignan lahat ng anggulo na yan and tingin namin once ma-filean ng kaso at mag-hearing na, probably baka mas masabi siya na kung sino pwede niyang kasama pa dyan. Pero right now, it's still under finalization and investigation so that we will have an airtight case against the person. So sir, ano po yung mga reformang ipinatutupad ngayon ng NFA para maiwasang maulit yung ganitong insidente, lalo na sa tracking, inventory at security ng bigas at palay doon sa inyong mga warehouses? Sa ngayon, meron tayong programa, yung digitalization, hanggang 2028, kung saan digitalize lahat natin yung transaction. And at the same time, yung sinabi ko kanina, modernization ng mga facilities, ito ay interconnected na via app, lahat makikita natin real time. Kahit ako nasa opisina o nasa man ako sa parte ng mundo, makikita ko kung ilan yung stocks, ilan yung ginigiling, ilan yung pinapatuyo. So part of the modernization na ginagawa natin just to ensure na yung stocks integrity ay nandun at hindi nawawala. So lahat ng yan, kaakibat niyan, may mga CCTV pa, etc. So ito yung ginagawa natin under the modernization ng NFA, So yun, it's exciting times ahead para sa mas mabuting serbisyo. Bilang panghuli na lamang po, admin, mensahe nyo na lamang po sa ating mga kababayan na bumabangon po mula po sa dalawang nagdaang bagyo. Sa mga kababayan natin, ang NSA po, katuwang ang Department of Agriculture, ang FTI, ay pupunta po sa mga nasalanta ng bagyo na mga lugar kung saan maggagawin pong available ang 20 bigas para po makatulong. Alam po natin, after po magbigay ng DSWD, ng OCD, ng mga ayuda, mauubos din po yan at natural, bibili rin po tayo ng bigas. Doon po magiging available ang 20 bigas meron na ng ating Pangulo para kayo po ay masuportahan sa inyong pagbangon. Alright, maraming salamat po sa inyong oras, National Food Authority Administrator Larry Lacson. Thank you, sir.